Samantala, ito po ang ating Dear Kuya, the drama, 11 to 12 ng tanghali. Mapapakinggan nyo po ang Dear Kuya, the drama dun sa mga nagmo-monitor. Kasama pa rin natin si Teacher Jack at ang mga mag-aaral natin with our imported radio talent. Ayan. Si Irmao Bruno. Ayan. Irmao Bruno. Pode ser greet. Ano nga yung greet? Ayun na naman yung great, ha? Great na naman ang ilagay nyo dyan. Cumprimento sa Português. Batiin mo sila. Batiin mo sila. Batiin mo sila. Ang mga sa Tagalog, ang mga nakikinig. Bumati ka. Bom dia, meus irmãos brasileiros. Tagalog nga eh. Para sa para Tagalog. mga kapatid sa Pilipinas. Yan, Batiin mo. Batiin mo yung mga nakikinig sa Pilipinas. Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos. Ako masaya dahil puedo participar. Pwede akong sumali. Dito sa programa Dear Kuya. Ay. Salamat po. Nakita mo, di ba? Very good. Ayan. Sige. Você tem linya? Linya? Di mo alam yung linya? Opo. Dialogo. Sing. Ako Meron. Mabuti. Nakahanda ka na ba? Handa ka na ba? Are you ready? Ready? Opo. Ready. Para basa. Para basa. Vamos ler. No, little later. Yan. Kasama natin si Irmao Bruno. Tingnan natin. At ang ating tampok na dula ngayong araw na ito sa atin pong Dear Kuya, the drama. Kasama pa rin ang ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College. Ito po ngayon ang ating tampok na istorya sa ating Dear Kuya, the drama. Dear Kuya, pakitago na lamang po ako sa pangalang Alfred. 34 anyos na po ako at tubong Quezon. Galing po ako sa isang pamilya na bagaman kapos sa pera, ay mayaman naman sa pagmamahal. Si tatay ay nagtatrabaho noon sa koprahan, samantalang ang nanay naman ay isang ordinaryong may bahay. Panganay po ako sa 5 magkakapatid. Dahil sa kakapusan sa buhay, maaga po akong nagsimulang magbanat ng buto. Nasa elementary pa lamang po ako ay tumutulong na ako kay tatay tuwing umaga at sa hapon naman ay pumapasok ako sa eskwela. Oh, Alfred! Anak! Tama na yan. Ako na dyan. Tingnan mo yung damit mo. Naliligo ka na sa pawis eh. Tay, ayos lang po ako. Di ba may pasok ka pa sa eskwela? Umuwi ka na, ha? Para makaligo at makapagpalit. Di po muna siguro ako papasok. Marami pa po tayong trabaho dito sa koprahan eh. Nako, hindi pwede. Ha? Mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa ginagawa mo ngayon dito. Sige na, umuwi ka na. Pero tay... Anak, tandaan mo, mahirap nga tayo. Pero kung nakapag-aral ka naman, hindi ka nalugi. Opo tay, pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko.
Gusto niyo po ba ng tubig? Ikukuha ko po kayo. Hindi na anak, salamat na lang. Okay lang ako. Sige na, sige na. Kumilos ka na at baka mahuli ka pa sa klase. Sige po, Tay. Paalam po. Good afternoon, class. Ready na ba kayo para sa lesson natin today? Opo, teacher! Teka, naririnig nyo ba yun? Parang may... Alfred? Alfred? Ay, kawawa naman tong batang to. Galing na naman siguro sa kuprahan. Marami pong bagay ang natutunan ko kay tatay. Ang maging responsable sa buhay, maging marangal sa kabila ng aming kahirapan, at kung paanong maging isang mabuting ama. Si tatay ang tipo na handang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa aming magkakapatid, para sa kanyang pamilya, kuya. Kakainin na lamang niya ay ibibigay pa niya sa amin. Di bali nang mahirapan siya, wag lang ang isa sa aming pamilya. Oh, anak! Ako! Ang taas ng lagnat ni Alfred, Dante! Anong gagawin natin? Pupunta ako sa bayan. Bibili ako ng gamot. Pero malakas ang ulan. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Kailangan ako ng anak natin. Tay, saan po kayo pupunta? Alfred, anak, ha? Hintayin mo ang tatay, ha? Hahanap lang ako ng gamot mo. Opo, Tay. Dante, mag-iingat ka, ha? Oh, sige. Nay? Nay? Wala pa po ba ang tatay? Wala pa, anak, eh. Pero hayaan mo, paparating na yun. Ano ba siya? Dante! Dante, naku, basang-basa ka! Ano ba? Oh, itong gamot. Painumin mo na agad si Alfred. Ay, Di ba sabi ko sa'yo, Alfred, ihahanap ka ni tatay ng gamot. Eto na. Pare, todo kahit ka na sa pagtatrabaho ah. Baka naman masobrahan ka niyan at bumigay ang katawan mo. Ayos lang ako, paring Kaloy. Kailangan kong dumoble kayod para sa pamilya ko. Gusto ko lagi silang maayos at makakain ng sapat. At isa pa, malapit nang mag-high school ang panganay kong si Alfred eh. Bilib naman talaga ako sa sipag mo, Dante. Sige, pero alagaan mo rin ang sarili mo. Sige, Kaloy. Salamat. Pumanaw ang tatay ko noong nasa third year high school ako. Inatake po siya, kuya, sa puso habang
nagtatrabaho sa koprahan. Halos hindi po yun kayanin ng nanay. Nasanay po kasi siyang kasama lagi ang aking tatay sa araw-araw. Kaya naman bilang panganay, kinailangan ko pong magpakatatag para sa aking pamilya. Nay, kumain na po kayo. Baka kayo naman po ang magkasakit niyan. Anak, bakit iniwan tayo agad ng tatay mo? Alam naman niyang hindi ko kakayanin kung wala na siya. Maliliit pa ang mga kapatid mo. Paano ko kayo maitataguyod kung paglalabada lang ang trabaho ko? Nay, tama na po. Kaya nga po titigil na muna ako sa pag-aaral eh. Tutulungan ko po kayo, Nay. Ako na po ang bahala sa inyo. Basta, kumain na po muna kayo at uminom ng gamot. Para di na po ako mag-alala. Salamat, anak. Salamat. Tumigil ako sa pag-aaral upang mag-full-time sa paghahanap buhay nang masuportahan ko ang aking mga nakababatang kapatid, kuya. Halos lahat na siguro ng trabaho na maaari kong pasukan ay pinasukan ko na. Mula sa pagiging houseboy, tindero, tagakayod ng nyog sa palengke, hanggang sa pagiging karkador. Tulad ng tatay, nagsikap ako para sa pamilya namin. Kuya Alfred, may kailangan po akong bilhin para po sa project ko sa school. Tsaka po pala kuya, wala na rin po pala tayong bigas eh. Sige, Esther. Tamang-tama, nakatanggap ko yung kakatanggap ko lang ng sahod ko. Tsaka, nag-sideline pa ako kanina kila Mang Rodel. Talaga kuya? Oo, kaya nadagdagan tong pera ko. May dala pa akong mga isda, Wow! bigay ni Aling Carmen dahil tumulong daw ako sa pagbubuhat ng mga paninda niya kanina. Kaya ito, may uulamin na tayo. Yay! Salamat po kuya! Esther, ibili mo na rin ng gamot si nanay ha. Napapansin ko, hindi pa rin gumagaling ang ubo niya eh. O paano? Pupunta pa ako kay na Mang Albert. Maraming customer ngayon kaya tiyak kailangan niya ng dishwasher. Bahala ka na sa mga kapatid natin ha at kay nanay. Sige po kuya, ingat ka po. Salamat po kuya! Sige. Disyotso anyos naman ako nang magsimulang makipamasada ng tricycle, kuya. Isa sa mga kaibigan ni tatay ang operator ng tricycle na ipinapasada ko. May-ari rin siya ng isang karinderya na malapit sa aming pila. Naku, Mang Albert, tiyak na matutuwa nito si nanay kapag nalaman niyang regular na ako makakapamasada ng tricycle. Oo, Alfredo. Kaya nga iyang pinagkatiwalan ko ng pamusada ng tricycle ko. Oh, paano? Ingat ka ha. Sige po, Mang Albert. Salamat po talaga sa pagtitiwala niyo ha. Sige po, mauna na po ako. Gugutom na ako ah. Ayun, buti na lang may karinderya dito.
Nakatingin nga ng pagkain. Yun, mukhang masarap. Bagong luto lahat ah. Ito na palang tindera eh. Ang ganda. Miss, pwede bang ma-order ang puso mo? Ha? Isang order ng puso ng saging at 2 kanin. Sige po, sasandok lang po ako. Miss, May order pa po ba kayo? ano po palang pangalan nyo? Marisa. Marisa, ako nga pala si Alfred. Hello, Alfred. Mas napadalas ang pagpunta ko sa karinderyang iyon, kuya. Hindi para kumain, kundi para makita si Marisa. Isa po siya sa mga helper sa karinderya. Simple at mabait po siya. Kaya naman, nabighani talaga ako sa kanya. At hindi katulad ng ibang babae sa bayan. 2 taon ko po siyang niligawan bago ko nakuha ang matamis niyang oo. Nang mapagtapos ko na ng high school ang aking mga kapatid, ay saka lamang kami nagpasyang magpakasal ni Marisa. At dahil pareho po kaming hindi nakapagtapos ng high school, kaya naman nanatiling payak ang aming pamumuhay. Nang isilang ni Marisa ang aming panganay na si Gabriel, nagpasya akong pahintuin na siya sa pagiging helper sa karinderya para mas maalagaan niya ng maigi ang aming anak. Ako naman ay nagdoble kayod sa pamamasada para mapunuan ang pangangailangan ng aking mag-ina. Papasok na lang ulit ako para hindi ka mahirapan. Isa pa, nadagdagan na tayo ngayon. Mas malaking panggastos ang kailangan natin. Alam mo, ang tatay ko, hindi nahayaang magtrabaho si nanay pagkapanganak niya sa akin. Gusto ng tatay, alagaan na lang kami ng nanay. Kaya ang gusto ko sana, Marisa, ganun ka rin. Alagaan mo na muna ang anak natin. Ako naman, maghahanap ako ng extra na trabaho para may dagdag kita na rin. Awa naman ng Diyos. Hindi ko naman kayo pababayaan ng anak natin. Baby, tahan na. Ikaw ang bahala. Ikaw lang naman ang iniisip ko eh. Basta, kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang pag kailangan mo ng tulong ha. Makalipas ang 2 taon, kuya, nang muli kaming mabiyayaan ng isang anak na babae, si Eliza. Gaya ni Gabriel, sa bahay lang din siya ipinanganak ni Marisa. Ang sabi sa amin ng midwife ay nahirapan daw ang aking may bahay sa panganganak dahil medyo malaki ang ulo ng bata kung ikukumpara sa ibang sanggol. Sige, iri mo pa. Sige pa. Yan na, nakikita ko na yung ulo. Sige, iri mo pa. Konti na lang. Sige. Ayan. Ito na ang anak mo. Isang babae. Malusog, kaya laang. Ang laki ng ulo, kaya nahirapan kang ilabas. Salamat po manang isin. Hindi bale, ang sabi nila ay kapag malaki raw ang ulo ay matalino ang bata. Baka ito ang batang to ang mag-ahon sa inyo sa hirap, Marisa. Gandang bata talaga, Marisa. Kamukhang kamukha mo siya, oh.
Akala namin kuya ay normal lamang ang malaking ulo ni Eliza. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan, ay tuluyan na ngang lumaki ang ulo niya. Madalas din siyang nagsusuka at walang ganang kumain. Kaya naman napagpasyahan naming kumonsulta sa isang pampublikong ospital sa bayan. At halos gumuho ang mundo ko nang malaman ang totoong kalagayan ng anak ko, kuya. Dok, kamusta po ang lagay ng anak namin? Mister, base po dun sa mga pagsusuri na ginawa namin sa anak nyo, ang impression po namin ay may hydrocephalus si Eliza. Dok, ano po yun? Mrs., ang hydrocephalus po ay isang kondisyon kung saan may sobrang tubig sa kanyang utak. At kinakailangan siyang maoperahan agad para mabawasan ang paglaki ng kanyang ulo. Kasi kapag mas tumagal pa ang kanyang kondisyon, ay maaaring maapektuhan ng kanyang utak na maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Magkano po ba ang gagastusin sa operasyon, Dok? Medyo malaki-laking halaga ang kailangan nyo pong ihanda. Pero ibibilin ko po sa nurse mamaya kung magkano ang magiging quotation ng operasyon. Alfred, ano nang gagawin natin, Alfred? Mr., Mrs., maiwan ko muna ho kayo ha. Aasikusuhin ko lang po yung ibang pasyente. Halos gusto kong maglupasay ng mga sandaling yun, kuya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipangtutustos sa operasyon at gamutan ni Eliza. Ilang buwan na rin ang nakararaan at hindi pa namin naipa-oopera si Eliza. Wala kaming magawang mag-asawa, kundi maiyak at malungkot sa tuwing nakikita namin ang kalagayan ng aming anak. Naiiyak kami dahil sa awa sa aming anak at naiinis sa sarili naman dahil wala kaming magawa para matulungan siya. Sinubukan ko na ring lumapit sa aming mga kamag-anak, ngunit nabigulang din ako. Katulad namin, karamihan sa kanila ay isang kahig at isang tukarin ang buhay. Ang hina ng pasada ngayon ah. Sino ba tong paparating na to? Oh, si paring Alfred yun ah. Pambihira. Mukhang puyat na pusa ah. Paring Alfred! Makalapit nga. Paring Alfred! Magpahinga ka naman. Mahigit 24 oras ka nang namamasada. Okay lang ako, paring Benny. Kailangan kasi ng bunso ko ng pambili ng gamot eh. At saka, kailangan na rin niyang maoperahan agad. Kaso, wala pa rin kaming pera para dun eh. Paano yan pare? Hindi ko nga alam, Benny. Sinubukan ko na ngang lumapit sa mga kamag-anak ko. Kahit nga si Marisa, pinayagan ko na humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya. Pero wala talaga eh. Ay, nako. Kung maaari nga sana, itong ulo ko na lang ang ikabit dun sa bata eh. Para wag na siyang mahirapan. Sira ka talaga. Saan ka naman kukuha ng ulo mo, Aber? Manghihiram ka sa manok? Ikaw talaga. Ay, nako. Masisiraan na nga yata ako ng bait, Benny. Ang sakit lang sa kalooban na nakikita ko yung anak ko na nahihirapan. Tapos ako ito. Walang magawa. Naiintindihan ko na noon ng tatay at nanay
kung bakit hindi sila mapalagay tuwing may nagkakasakit sa aming magkakapatid. Ganito palang pakiramdam. Yung kung maaari lang ay ikaw na lang ang mahirapan at wag na lang ang anak mo. Naiintindihan kita. Magulang din naman ako eh. Wala rin naman kasi ako may tutulong sa'yo, pare. Alam mo naman, kapos lang din naman kami. Ay, teka. Maalala ko lang. Kilala mo si Larry, di ba? Oh, yung pumapasada ng tricycle nila Tikboy. Oo, siya nga. Oh, mas mukhang wala naman akong mapapala dun eh. Dun ako manghihiram. Mas mukhang hindi pa nga kumakain yun kaysa sa amin eh. Hindi, pare. Kakabenta lang nun ng bato niya. Bato, pare. As in kidney. At ang alam ko, malaki daw ang halaga nun. Tanungin mo siya. Inalok niya ako nung isang araw eh. Meron na raw siyang nahanap na buyer. Noon ko rin nalaman, kuya, na ilan pa sa aking mga kasamahang tricycle driver ang nakapagbenta na ng kanilang bato kapalit ng isang malaking halaga. Sumagi na rin sa aking isip na gawin ito para kay Eliza. Iniisip ko na kahit siguro sino na mapagmahal na ama ay handang ibigay ang sarili niyang buhay para sa kanyang mga anak. Nahihibang ka na ba, Alfred? Parte ng katawan mong ibibenta mo. Bato mo yan. Hindi yan parang candy na basta-basta mo lang ibibenta. Gagawin ko to hindi naman para sa sarili ko eh. Para to kay Alisa. Alfred. Marisa. Sana maintindihan mo ako. Alam mo bang naiinis ako sa sarili ko? Dahil wala akong magawa para kay Alisa. Tatay ako. Ako ang padre de pamilya. Kaya dapat ako ang gumagawa ng paraan para magkaroon kayo ng isang magandang buhay. Pero ano ako ngayon? Wala akong magawa. Pakiramdam ko napaka-inutil ko. Napaka-inutil ko, Marisa. Alfred, huwag mong sabihin yan. Minsan, hindi ko na kayang pagmisdan si Alisa. Dahil nahihirap ng kalooban ko. Parang gustong sumabog ng dibdib ko. At tuwing nakita ko siyang parang nauupos na kandila. At ako bilang isang ama, hindi ko siya maipagamot. Hindi ko maibigay ang kailangan niya. Oo rin naman ay Alfred. Nahihirapan ang loob ko. Kung pwede ko lang akuhin ang sakit na ngayon at ako na lang ang magdala, gagawin ko yun. Huwag lang siyang mahirapan. Huwag lang siyang masaktan. Kahit ako na lang. Ako na lang sana. Gusto ko pong mailigtas ang anak ko, kuya. Gusto ko siyang magkaroon ng normal na buhay. Kahit yun man lamang ay maibigay ko sa kanya. Hindi ko man siya mapag-aral sa magandang eskwelahan o mapakain ng masasarap na pagkain. Ang mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng normal tulad ng mga batang nasa paligid niya. Yun lamang po ay ikagagalak na ng puso ko na maibigay sa kanya.
Ang gusto ko lang pong malaman, kuya, ay kung masama po bang ibenta ko ang aking bato para maipagamot ang aking anak na may hydrocephalus. Sana po ay mapagpayuhan ninyo ako. Lubos na umaasa, Alfred. Oh my dear kuya, payuhan mo naman ako. Ako lito-lito sa dami ng problema ko. Itago mo na lang ang tunay na pangalan ko. Oh my dear kuya, please aklolo. Yan po ang ating tampok na liham kasaysayan na ipinadala sa atin ng atin pong letter sender at nagpatago siya sa pangalang Alfred. At kagaya ng kanyang nailahad ay meron siyang anak na mayroong hydrocephalus. Wala siyang maipampagamot at nangangailangan ng operasyon. Kaya lamang isang pagkakataon ang nasilip niya. Parang isang bagay na pumasok sa isip niya ngayon na pwede niyang magawa kung sakasakali, yung ibenta yung kanyang bato. Dahil totoo naman yan ngayon. Although yan ay marami ng mga cases na ganyan, ano, at mga na-expose na talagang may mga bumibili ng bato. At yung isa meron akong ganyan na na-encounter. Kaya lang, ito namang na-encounter ko, iba naman yun sa kanya. Binenta niya yung kanyang bato dahil yung isang bato niya ibinenta niya ng something like 350,000. Yun naman kasi meron siyang negosyong gustong buksan. Wala siyang maipang kapital. Para din dun sa pamilya niya, ginawa niya, hindi niya sinabi dun sa asawa niya. Pero binenta niya yung bato niya ng 350,000. At marami hong mga ganitong mga instances. But itong kaso ni Alfred ay kaso ng isang damdamin ng magulang para sa kanyang nahihirapan na anak. Sabi niya nga gusto niyang mabigyan pa ng kahit papaano kung di niya man mapag-aral ng maayos sa magandang paaralan. Yun man lang pagkakataon na maalis yung hirap ng anak niya na nararamdaman dahil dun sa karamdaman nitong hydrocephalus. Kaya ang gusto niyang malaman kung yung bang gagawin niya dahil tumututol yung kanyang may bahay. Kung yung gagawin ba niya na yon ay magiging isang kasalanan ba. Narito po ang mga pananaw na maaari nating makuha batay naman sa mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating resource person, si Brother Eli Soriano. Sa iyo, Alfred, naunawaan kong lubos ang iyong damdamin bilang isang ama sa isang amang nagmamahal sa isang anak. Wala namang masama kung ang iyong anak ay iyong ipa-opera kasi ayon sa aking pagkasaliksik, umaabot sa 80 to 90% ang survival rate ng mga batang inooperahan sa sanhi ng hydrocephalus.
So malaki ang chance ng anak mong makasurvive at mabuhay ng normal. Pero at the back of my mind, yung magiging kinabukasan mo at ng iyo pang ibang mga obligasyon sa iyong mga mahal sa buhay, kasi obligasyon ng isang magulang ang lingapin talaga ang kanyang sambahayan, pero hindi lang isa, kundi ang buo niyang sambahayan. Andun sa unang Timoteo 5:8 ay ganito: "Datapot kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya." Napakasama sa harap ng Diyos yung isang magulang o yung isang may responsibilidad sa kanyang pamilya, maging ama o isang ina, na pinababayaan yung kanyang sariling sambahayan. Mas masama pa yun kaysa sa hindi sumasampalataya, yung ayaw kumilala sa Diyos. At napakalaking gravity ng kasamaan yung magpabaya sa pamilya. Na ito hindi pangkaraniwang damdamin ngayon ng mga iba, kasi marami ngayon talagang mga irresponsableng mga magulang, anak ay itinatapon, iniiwan sa ospital, tinatapon sa basurahan. Yan ay mga acts of pagiging irresponsible. At natutuwa ang kalooban ko makabalita ng isang amang kagaya mo na nakahandang ibigay ang isang bahagi ng kanyang katawan para sa kanyang anak. That is a heroic act of a parent. Pero ang inaalaala ko, yung iba pang pananagutan mo sa asawa mo at mga anak, baka after na maibenta mo yung iyong bato, ay ikaw naman ang manghina ang katawan, at ang mangyari ay lalo mong mapabayaan ang iyong pamilya. Hindi bali kung magiging tulad ka nung isa nating naging presidente na kahit isa lang ang kanyang kidney, malusog siya. Marunong siyang mag-alaga sa katawan sapagkat siya ay isang educated na tao. Ngayon, ang aking masasabi ay kung makakaiwas kang ibenta yung iyong kidney o yung iyong bato, at para mamalagi kang fit sa pagkakandili ng iyong pamilya, mas mabuti. Siguro naman magagawa ng paraan yung pagbibilan ng bato mo, maaaring makahiram sa ibang tao na may mabuting kalooban, at maaaring siguro sa isang paraan makatulong din ang palatuntunang DIRCUYA sa iyong problema, na makailapit tayo sa mga government institution na pupwedeng sumagot sa gastos ng operasyon ng iyong anak. Sa mga ganitong pagkakataon na papatunayan ng tao ang kanyang pagkamaawain na sagipin ang nangangailangan. Kung sa aking kalooban, ayokong pagkatapos mabuhay ng iyong anak, ikaw naman ang mawawalan ng lakas, baka sakaling hindi makaya ng katawan mo na isa lang ang iyong kidney, mapapabayaan mo rin yung iyong anak na isinalba, at hindi lang siya ang mapapabayaan, kundi pati yung iyong buong pamilya. Baka ikaw naman ang maging problema ng iyong pamilya. Meron kasi akong nakitang nag-donate ng bato na hindi niya nakayanan. Hindi ko sinasabing masama yung mag-donate, ano? Pero sa iyong kaso, hindi naman i-donate, ibibenta mo para ibayad sa pangangailangan ng operasyon ng iyong minamahal na anak. Siguro, humingi na lang tayo ng tulong sa pamahalaan para huwag mong maibenta yung iyong bato. Kung mabuhay ang iyong anak sa kalooban ng Panginoon, ay maitataguyod mo ang iyong pamilya. Hindi lang yung anak mong may hydrocephalus, kundi pati yung asawa mo at saka yung iba pang mga anak ninyo, kung mayroon man o magkakaroon pa man kayo ng iba pang anak, ay mayroong gagabay sa kanila na isang ama. Ako ay natutuwa, Alfred, na makabalita ng isang amang kagaya mo. At dalangin ko sa Panginoon na sana ay bigyan kanya ng awa at ang iyong anak. At sa isang paraan, maaari siguro ang ating palatuntunan ay makalapit sa concerned o government institution na maaaring tumulong sa gastusin para sa iyong anak. At umaasa kami na sa tulong ng panalangin ng programang DIRCUYA
ay everything will be fine. At kung ano man ang aming maaring magawang tulong ay aming gagawin para matulungan namin ang isang kagaya mo. Hindi maraming ama ang mayroong ganyang damdamin para sa kanyang anak. Kasihang kanawa ng Panginoon, Alfred, at ang iyong anak at ang iyong sambahayan. Tandaan natin mga kababayan na ang isang ama ay kumakatawan din doon sa amang nasa langit na provider ng lahat ng pangangailangan ng tao. Si Alfred bilang provider sa kanyang pamilya ay nakahandang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kalagayan ng kanyang anak. Idalangin natin si Alfred sa mga nakikinig sa palatuntunang ito. Kung meron tayong magagawang tulong ay matulungan natin ang taong ito. Hindi maraming ama ang nakahandang magbuwis ng buhay para sa kanyang mga anak. Umaasa ako mga kababayan na ang magagawa ng panalangin ay makapagdulot ng malaking tulong kay Alfred. Dear Kuya, Dear Kuya, Oh my dear kuya, payuhan mo naman ako. Alright, at siguro ay magandang narinig natin itong mga bagay na ito. And sa'yo, Alfred, ating masasabi din, yan ay kung ano ang ating magagawa. Sabi nga ni Brother Eli ay kung ano ang ating maitutulong sa'yo para doon sa anak mo. And better yet, yung anak mo ang ihanap natin ng paraan kung paano siyang maoperahan, paano magagawa ng aksyon yung kanyang kalagayan sa halip na ibenta mo yung iyong bato. Dahil ang sinasabi niya nga dito, ang sabi nga ni Brother Eli, baka mamaya later on, hindi mo naman kayanin yung maging kalagayan mo na bebenta mo yung bato mo. Lahat na ngayon yung apektado na, pati yung iba pa, no? Yung asawa niya, yung iba niya pang anak. At ganun din, napa-opera mo nga, mapapabayaan mo rin naman afterwards, parang hindi rin maglalapat dun sa intention niya na magawa. Alfred, siguro nga ay maraming mga iba pang paraan pwede nating magawa naman para dun sa iyong anak. At higit sa lahat, sabi nga ni Brother Eli, kagaya ng nire-reiterate din natin, yung panalangin napakalaking bagay nun. Kahit na ano pa ang sabihin natin, dapat nating isipin palagi na ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos ang nagpapagaling. Nasa kanyang mga kamay ang ating buhay, nasa kanyang kamay ang ating kumbaga kung hanggang saan, kung ano ipagkakaloob niya sa atin, wag lang tayong makalimot na dumalangin sa kanya at magtiwala. Merong isa pang kasi napag-usapan namin kanina dito yung salamat kay Alfred sa yung liham kasaysayang ipinadala sa amin. Napapag-usapan kasi namin dito kanina yung tungkol sa mga magulang at yung mga anak na after a while pinabayaan naman yung kanilang mga magulang. Kayo, mga bata pa kayo, no? Mga magulang ninyo na nag-aruga sa inyo, nagkandili sa inyo. Time will come kasi na yung mga magulang, kung hindi naman sila papagpahingahin ng maaga, sila ay tumatanda na. At dun sa kanilang pagtanda, kung minsan ang nagiging problema dyan, may mga, lalo na sa ibang bansa, no? May mga anak kasi na kapag matanda na yung mga magulang nila, as a matter of fact, yung mga bata nga doon sa Amerika, pag umidad 18, iniiwan na yung kanilang mga magulang. Nagsasariling buhay na. At ang masakit, kapag yung mga magulang na nila ang tumanda at kakailanganin naman ng kanilang tulong, pinapabayaan na lang nila. Mabuti nga na mabuti kung kahit papaano ay inaaruga pa rin. Itong isang listener natin, sabi niya parang kinukurot ng puso niya kapag nadidinig niya yung tungkol sa dapat na ang anak naman ay tumanaw din ng utang na loob sa magulang at alagaan din naman yung kanyang magulang sa pagtanda. Kung
ito ay meron kang maitutulong dun sa magulang mo. Kasi sabi niya, hindi ko po kasi nagawa yung ganon dahil mas gusto daw ng magulang niya dun sa bunso nilang kapatid. O hindi mo naman pala nagawa, hindi dahil ayaw mong gawin. 'Di ba? Sabi niya, sila naman, nung bedridden na yung kanyang nanay daw, kumuha sila ng yaya. At siya nagbabayad dahil hindi naman niya mabantayan yung mother niya dahil naghahanap buhay sila. Hindi natin pwedeng sabing hindi mo inaaruga yung magulang. Kumuha ka nga ng yaya para sa kanya, 'di ba? Para dahil bahagi na pag-aaruga mo dahil hindi nga niya mabantayan yung kanyang nanay for the reason na siya ay naghahanap buhay. Kung hindi ka naman maghahanap buhay, paano mo din naman masusustinihan yung magulang? So there is nothing to worry about that. Ang masama ay yung inaabandona natin yung ating magulang na parang itinakwil mo na, right? Noong medyo siya na ang nangangailangan ng tulong mo, pinabayaan mo na, totally inabandon mo at ayaw mo man lang parang bawasan ng kinikita mo para naman itulong dun sa magulang mo na nangangailangan. Remember, sabi ko nga po sa inyo yung nadidinig natin yan, sinasabi nga ni Brother Eli na tayo noong pinanganak tayo, hindi naman pwedeng, kahit hindi pa yan ang tunay, biological parents mo, no? Merong nag-aruga at nag-aruga sa'yo, na nag-raise sa'yo, kaya umabot ka sa ganyang edad. In other words, meron tayong pinagkakautangan ng loob. Unang Panginoon, of course, at yung ating mga magulang, kung sino man yung nag-raise sa atin, nag-aruga sa atin, nagpalaki sa atin, marapat lamang naman na kung sila ay tumanda na, wag naman natin silang pabayaan na parang aabandonahin mo na lang dahil umiihi na sa kama yung magulang mo o dumudumi na sa kama, hindi mo na ma-take. Meron ganun no? Dapat isipin mo, there was once upon a time, ikaw yung dumudumi. Ikaw yung umiihi sa banig, at hindi ka pinabayaan ng magulang mo. Nilagyan ka ng diaper. Kung uso na diaper noong ikaw ay pinanganak. Kung hindi pa naman nilagyan ka ng lampin, hinuhugasan ka. Pagka ikaw ay umiihi sa kama, siya ang naglalaban noong mga napag-ihian mo. Kung dumudumi ka sa kama, siya ang naglalaban yung magulang mo ang nag-aruga sa'yo para wag kang mamaho. Tayo ba naman, hindi ba naman natin tatanawin naman na utang na loob sa mga magulang natin yon, na kung ang time naman ay mabaligtad na at may edad na yung ating mga magulang na sila naman nandun na sa kalagayang, alam nyo, pagka tumatanda, mayroong tinatawag sila minsan yung incontinence. Di ba parang hindi na nakakapigil basta ng pagdumi, hindi nakakapigil ng pag-ihi. Minsan napapaihi na sa salawal, napapaihi na sa banig. Yung mga bagay na yun, balikan mo na lang. Yung minsan isang panahon, nung ikaw ay bata naman, na hindi mo pa kaya ang sarili mong dalhin, inaruga ka ng magulang mo. Kinandili ka, nilampinan ka, nilinisan ka nung ikaw ay dumudumi. Ngayon naman silang matanda na, nung ikaw bata kaya hindi mo magawa, inalalayan ka nila. Ngayon sila naman yung matanda na at kailangan nila ng alalay, siguro naman ay una sa lahat yung pagkatakot sa Panginoon na huwag mong abandonahin yung magulang. Kung halimbawa namang ikinuha ng yaya, ikaw naman nagsusustain doon sa yaya dahil nagtatrabaho ka, kinuha mo ng caregiver na mag-alaga naman doon sa, hindi naman pagpapabaya yun dahil kung naghahanap buhay ka hindi mo na personal na naa-attendan pero tinitignan mo yung pangangailangan ng magulang mo, that's also part ng pagkandili mo naman sa kanya. At yun ay alam naman din ng Diyos yung kung ikaw ba talagang inaabandona mo o hindi yung magulang At alam mo rin naman sa sarili mo yun kung ikaw ba ay pinabayaan mo o hindi yung magulang. Basta't iba kasi yung ayaw magpaaruga sa'yo dahil merong mas gustong ibang mag-aruga. Hindi mo inaabandona yun, di ba? Hindi naman
mas gusto dun sa kapatid mo, mas gusto, hindi mo ina-abandon na yon. And you can also do your share, di ba? Kung ano naman yung pwede mong maitulong, maibigay dun sa magulang mo, alam nyo, yung pagtanaw at pagkilala ng utang na loob sa magulang natin, napakalaking bagay nun. At yun ay isang virtue at isang magandang pag-uugali na dapat na makilala natin bilang mga anak, na meron tayong utang sa ating mga magulang. Kung paanong una sa lahat ay may utang tayo sa Diyos, binigyan tayo ng mga magulang din na nagpalaki sa atin. At kumilala rin tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Salamat po sa inyong lahat at salamat sa inyong naging pagsubaybay sa ating palatuntunan ngayong araw na ito na Dear Kuya. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo sa tulong ng Panginoon sa araw ng kinabukasan na tayo po'y muling magsalo-salo at magkarindigang muli mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ako po ang inyong Kuya Daniel, muling nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang pagkakataon na makapaglingkod sa inyong lahat. Kagalakan at kaligayahan po namin ang maging maliit na kasangkapan para sa inyo at makapaghatid ng mga bagay na mapapakinabangan ninyo sa araw-araw ng inyong buhay. Sa ngalan po ng ating resource person si Brother Eli Soriano at ng lahat ng ating mga naging kasama sa technical side, ang atin pong mga naging katuang at katukatulong sa tuwi-tuwi na para sa pagsasahimpapawid ng ating palatuntunan. Muli po, ang aming laging dalangin ay ang lahat ng mabuti para sa inyo. Hanggang sa susunod, magandang araw po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless us all. When I feel sick, you give me everything I need. You give me reasons to